sa kanyang panahon. Mahalaga sa tao ang pagkakaroon ng malawak na pangunawa na ililigtas siya nito sa gulo at kapahamakan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Macy sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano? Mag-aasawa ka na, Kuya Jason? Oo, Macy. Magpapakasal na kami ni Rachel. Pero bakit naman parang bigla naman? May dapat na akong panagutan sa kanya eh. Tumas na siyang buntis. Paano na ako? Paano na ako makakatapos sa pag-aaral? Pira naman. Aralin pa rin kita. Kaya lang, sa ngayon, mahinto ka lang muna. Dahil may pagkakagastusan kami. Kanyang kasal. Huwag ka na lang muna mag-asawa, Kuya. Kasi malabo na ako makatapos pag may pamilya ka na eh. Kuya, patapusin mo muna ako. Pasensya na, sis. Hindi talaga maaari eh. Pero huwag kang magalala. Pansamantala lang ang paghinto mo sa pag-aaral. Kapag nabayaran ko na ang mga utang ko, magpapatuloy ka na ulit. Ano ba yan? Niyaya mo akong mamasyal dito sa park, pero wala ka namang ibo. Nakasimangot ka pa. Galit ka ba sa akin? Hindi, River. Bakit ako nagagalit sa'yo? Wala ka namang ginagawang masama sa akin. Eh, bakit ka nga ganyan? Kasal na ngayon ang kuya ko. Ay, oo nga pala. Eh, bakit hindi ka dumalo? Sinadya ko yun. Para makita nila na talagang tutol ako sa ginawa ni kuya. Macy, tanggapin mo na lang ang lahat. Wala ka nang magagawa eh. Hindi ko siya matatanggap. Sinira niya yung pangarap ko. Pero asawa na siya ng kuya mo. Kahit na ba eh. Pagkikita niya sa akin, sisiguraduhin ko na magiging miserable ang bawat araw niya sa bahay namin. Uy, huwag ka nga ganyan. Masama mo. Hindi ka marunong umanawa. Pwede ba huwag mo akong pakialaman sa gusto kong gawin? Macy. Kung ayaw mo pati sa'yo, ibuhos kong galit ko! Han, halika na, kain na tayo. Makahanda ng pagkain. Uy! Bango ng ulam ah. Siyempre, paborito mo yan, sinigang na baboy. Wow! Kapag ganito lagi ha, tataba ako. Oy, Macy, halika na, kain na tayo. Masarap itong niluto ko. Oo nga naman, Macy. Sabayan mo na kami. Wala akong gana. Ha? Kayo na lang akong kumain ang gusto nyo. Macy, sandali lang. Macy! Kulit pa rin siya sa atin. Pasensya ka na sana sa kapatid ko, Hana. Lilipas din ang galit nun. Tunawaan ko naman siya. Huwag kang mag-alala. Sisikapin ko pa rin magkalapit kami. Salamat, Rachel. Napaka-understanding. Dahil dapat sa isang pamilya, may maayos na komunikasyon at unawaan. Ang dami na pala ng mga damit naming marurumi. Lalabang ko na nga mga ito. Wala naman akong pasok sa office. Ay, maglilinis muna ako ng bahay. Saka na lang ako maglalaba. Uy, papalapit si Macy dito. Siguro maglalagay din ng mga marurumi niyang damit. Isasabay ko na lang sa mga lalaban ko. Ay, labahin ba yung mga damit mong dala? Macy? Obvious ba? Tatanong ka pa. Eh, nakikita mo na nga. Pasensya ka na. Isasabay ko na kasi maglalaba rin naman ako eh. Eh, dapat lang. Ginusto mo magpakasal sa kuya ko, eh di gawin mo lahat ng trabaho dito. Casey, sana naman huwag ka nang magalit sa akin. Sinira mo yung mga pangarap ko. Hindi kita matatanggap kahit kailan.
Hanggang ngayon pala, Macy, hindi mo pa rin matanggap ang hipag mo? Nagtatrabaho naman siya, di ba? Oh, team leader daw siya sa company na pinapasukan niya. Oh, call center pala. Balita ko, malaki raw ang sweldo sa trabaho nun. Di ba wala akong pake? Basta para sa akin, siya ang sumira sa pangarap ko. Kaya pahihirapan ko siya. Oh, ano naman ang ginagawa mo sa kanya? Pinababayaan ko siyang gawin lahat. Lahat ng trabaho sa bahay. Ano? Pati paglalaban ng damit ko. Ano ka ba Pati nga naman? pamamalansya eh. Grabe ka. Inaalila mo na hipag mo. Eh, dapat ko sa kanya yun. Gusto ko nga, umalis na lang dun eh. Para hindi ko na sila nakikita. Eh, hindi maaari yun. Saan ka naman pupunta? There's definitely Eh, kung- workaround. Like, Ito na I naman have ako. Ano? my Uy, bakit ka nagulat? friends Hindi ka pa sure sa feelings mo sa akin? country. 1 year na tayo ah. May trabaho ka na. Eh, hindi pa ako handa mag-asawa. Arte mo naman. Ikaw na nga niyayaya, ayaw mo pa. Macy, sinusunod kong pangalan sa akin ng parents ko. Ang pag-aasawa hindi parang mainit na kanyang isusubo na maaaring iluwa kapag napasok. Dapat pinaghahandaan yun physically, mentally, and emotionally. Ay, naku. Kami tumatawag sa cellphone ko. Anyway, Sino naman kayang istorbong ito? anybody Sagutin mo para malaman mo. can get inside. Hello? Sino to? Code of subs Ano ka naman para tawagan ako? possible on your deposit. Hoy, babae. Sino ka para utusan ako, ha? Ano ko ba, Macy? But yeah, so Ano? Si Kuya? depending on the timing, the country, I could do it. Because if it's in a country that is like not super gamble friendly, then I could just. Well, what can I do? Jason, gusto na pakiramdam mo. Masakit pa ang sugat ko. Sinimento nila yung binti mo. Kailangan yun para bumalik sa dati. Ano bang nangyari, Kuya? Bakit ka bangga? Ako binangga. Nahuli ba yung lasing ng driver na yun? Oo, panay nga pakiusap na patawarin siya eh. Dahil kawawa doon yung kanyang pamilya pag nakulong siya. Ang hirap naman kasi sa iba. Mahirap na nga, nakukuha pa magbisyo. Tapos pag napahamak, magmamakaaawa. Sasama pang pamilya. Maraming hindi naiisip yun. Sabi nga pala ng doktor, ilang buwan ka munang hindi makakalakad. Jason, oo. Paano na yung mga pangangailangan natin? Kailangan mo rin mag-therapy, Kuya. Sus, huwag mong alalahanin yung mga gastos. Ako nang bahala. Makakaya natin ito. May awa ang Diyos. Kumusta ka na pare? Ito, bahay pa rin. Hindi makapagtrabaho. Naiya nga ako sa misis ko eh. Siyang pumapalikat ng lahat. Buti na lang, mabait ang asawa mo. Masipag pa. Kahit buntis, trabaho pa rin ng trabaho. Kaya nga nakiusap ako ng gusto kay Macy eh. Natumulong naman siya sa mga gawain dito sa bahay. Dahil hindi pa ako masyado makagalaw. Sana, dahil sa nangyaring ito sa'yo, makita ng kapatid mo ang kabutihan ng asawa mo. Para baguhin na niya ang trato niya kay Rachel. Heto po ang bayad ko dito sa isda, Aling Tinding. Ah, salamat. Buti na lang, nagtitid na kayo ng isda dito. Hindi ko na kailangan pa magpunta sa palengke. Malayo din kasi yun eh. Sayang pamasahe ko. Ay, tama ka. Oo nga pala. Kumusta na si Jason? Ay, maganda naman po ang resulta ng mga therapy ni Kuya. Mabilis po ang recovery niya. Mapalad siya.
Bay, mabait ang naging asawa niya. Malaki pa yung kita. Kaya sagutin ang lahat ng gastusin niyo. Hiyang-hiya nga po ako kay ate. Kasi ngayon, siya na rin ang nagpapabaon sa akin. O di tumulong ka na lamang sa mga gawain. Para mabawasan naman ang hirap niya. Natutuwa ako, Han. Nakakalakad ka na ng maayos. Lalo na ako, Han. Gustong-gusto ko lang magtrabaho uli. Teka muna, huwag mo biglain. Baka mamaya makasama yan sa'yo. Hintayin natin ang sasabihin ng doktor. Salamat, Han. Naging matyaga ka sa akin. Sa amin ni Macy. Dapat lang nagawin ko yun. Pamilya ko na kayo. At mahal kita. Mahal na mahal din kita, Rachel. Mabuti na lang. Bago ka manganak, okay na ako. Maalalayan kita kapag nanganak ka na. Ibig lang sabihin yan, mabait ang Diyos. Dahil hindi niya tayo pinabayaan sa dumating na problema sa atin. Oo nga pala, Han. May gusto akong sabihin sa iyo. Oh, ano yan? Gusto ko kasi huwag nang huminto sa pag-aaral si Macy. Ha? Pero, hindi ko pa kayang pag-aralin siya. Lalo na ngayon. O di ako lang bahala sa pag-aaral niya. Nakakaya naman sa'yo. Ako pa. Kaya kong gastos. Kasi, promoted na ang misis mo. Ha? Manager na ako ngayon. Congratulations, Macy! Graduate ka na! Oo nga, Macy. Binabati kita. Oo nga, kuya. Ate, graduate na ako. Ate, bakit umiiyak ka? Hindi, hiyang-hiya kasi ako sa inyo ni kuya, ate. Lalo na sa'yo. Pinagsalitaan kita na masasakit noon. Pinahirapan. Yung pala, ikaw ang makakatulong ng malaki sa amin. Wala yun, Macy. I'm sorry ha, kuya, ate. Naging makitid ang pangunawa ko. Hindi ko kayo kaagad naunawa. Oo, ayan. Nasira na yung makeup mo. Umiiyak ka kasi. Oo nga. Hindi pa tayo nagpapapicture, ano? Tira. Ay, kalimutan na natin ang malungkot na parting yun sa ating buhay. Ang salubungin natin ay ang ating masayang bukas. Sa kanyang panahon. Kung minsan ang pagmamadali ng tao ang nagiging dahilan ng kanyang kabiguan. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Eritz sa ating dulang sa kanyang panahon. Gabi ka na naman umuwi. Galing ka na naman sa mga barkada mo, no? Eto na naman tayo eh. Ba't ka ba nagagalit, ha? Hindi naman kayo nagugutom dito na anak natin, ha? O, di ba? Dahil kumikita ako, sinasagot ko yung mga pangailangan namin. At nakatira din tayo dito. This you only read the bad ones. What the good ones that are like so gambling? Wala sa makikipagbarkada, ang kita mo eh. Isang taon na anak Keep typing. Sinabi ko na sa'yo noon, di ba? Gusto ko pang mag-enjoy sa pagiging single. Nagmadali ka, magsama tayo. You O yan, pasamahan mo. guys are lazy. This is why I don't want to Kapag mo ko sa laban, ha? Ha? Dahil sinisisi mo ako.
They bling. No. Eh, Rich, magulang ko nga, hindi ako sinasaktan. Just being late. Ikaw pa ang gumawa niya sa akin, ha? They want me to do all the work. Ha? Ikaw, kahit ako hindi. Might as well be a Lumayas ka rito, ha? Bumalik ka sa What inyo. is their favorite item? Desidido ka na bang makipaghiwalay kay Joey? This is what they Opo, ma. Walang yan siya. They want me to go out, drink, and talk to Hindi na girls. nagbibigay ng kita niya sa akin. Nakukuha pa ako sa kutan. Kasi nga pareho pa kayong bata na magsama. Talking to strangers, Graduate lang kayo ng college, nagsama na agad kayo. knowing them. Buntis na ako, Kuya Ron. Yes. Yun nga. Dapat iningatan mo ang sarili mo para hindi ka nasaktan ng ganyan. Wala na tayong magagawa. Nariyan na yan eh. Sikapin mo na lang na buhayin na maayos tong apo ko. Yun talagang gagawin ko, ma. Papakita ko kay Joey na hindi namin siya kailangan ng aming anak. Rich, Oh, bakit ganito apo ko? Ang init. may lagnat siya. The landscape of screaming Ngayon nga siya nakiyak arrows kanina. Ngayon na lang siya natigil eh. May rashes siya. Tingnan niyo. Aba, buti pa, dali na natin sa ospital ang pamangkin ko. Baka kung ano na yan. They're getting more picky because there's so much more. Yes, there's a lot more streamers doing it, but also like Hindi ko na malayan. Lumidigi there's ka a na pala. lot more Problema stimulus. ko sa daddy mo. Especially Pabayaan streamers kita. that have way more money. Like millionaires, you gotta do Kaya ka namatay na maaga. yeah, you gotta like slap people around. Mahalin You mo gotta ko. fight Ano people. ko? You gotta do shit like that. Rich, Or have rich, expensive wala na mga anak mo. That's like a Iniwan niya na tayo na maaga. viral viewers. Nalaman ko nga kay Tita Sylvia ang nangyari. Kaya nga Because napunta agad that's ako where rito the eh. Asian stuff is like Nakikiramay ako. predator you know, Walang mamatayan ng anak. just being Pakiramdam ko ngayon. nuisance stream. Kulang na ang buhay All ko. that stuff is there. Parang hindi ko alam ngayon kung paano ko itutuloy ang buhay. Yes, Lakasan mo ang loob mo. Nandiyan pa naman ang mama at kuya mo. Hindi ka nila pababayaan. Napigon na nga ako kay Joey. Nawala pa. Yeah, I saw that. Maging ang anak ng He killed somebody. Napunta pa siya dito. Oo, Almost hit somebody. pero hindi ko siya hinarap. Yeah. Ayoko siya makita. They did. Sinamamat ko yung Richard ang kumausap sa kanya. They were. Kalimutan mo na yung nangyari sa inyo ni Joey. Sikapin mong bumangon sa iyong pagkakadapa. At muling magbalik sigla. Thanks, Rich. Yeah. For what, Richard? Sa pagsama mo sa akin mag-lunch dito sa restaurant, Office mate kita. Maayos kang nag-imbita, kaya sumama ako sa So, inyo. Mabuti na lang pala. Dito ko nilipat ang main office sa inyo. Bakit? Dahil nakilala kita, mas naging masaya at makulay ang buhay ko. But now I'm just. Huwag ka magalit, ha? I think I'm falling in love with you. Yeah. Because Twitch, like all those bad streamers, kind of got kicked out of Twitch. Ralph, At that thank you sa time. pagpapahiram ng laptop. And it became Natapos ko like rin yung proposal YouTube ko. streamers. Okay lang yun, Michelle. YouTube is Best kind friend of ka ng kapatid ko. Kaya naman hindi ka na iba sa amin. Thank you. So, me Kasi naman, being bakit ang kind tagal of magawa ng weird laptop ko? and O basta kailangan mo. saying Magpunta ka lang whatever, dito. Thank you, tita. he's like, Ay,
Napunta nga po pala ako kahapon kina Eritz. Everyone's trying to be main. Kumusta naman yung kapatid kong apurada? Apurada. Trying to like. Apurada naman talaga siyang magka-boyfriend at magkaanak. Kita mo nga, Yeah, 3 years pa lang ang nakalilipas. May bago na siyang pamilya. Parang walang takot masaktan. Iniisip siguro ng kapatid mo na hindi na mangyayari sa kanya ang nangyari na noon. But like, Nga, siguro nga po, tita. Oh, kumusta naman sila? it's more comfortable. Hindi po maganda. Maybe, I don't know. But all those streamers that were like banned from Twitch, they all found a home and now everyone's deny your own Bakit ngayon ka lang? Mami ka na wala? Saan ka galing? multi Di ba sabi ko sa iyo, may seminary kami sa Cebu? 3 days lang ang sinabi mo. If I Hindi was, uwi. Nag-relax muna ako. my viewers Nakakapagod yung magtrabaho, Erich. Sinungaling on ka. that platform and Ano ka then ba? Bakit ka ba because nakamalam? my views are Sinabi ko higher, eh. growth Kausap ko yung kaibigan mo si George. where Nalaman ko your na walang seminar sa Cebu. loyal fan base, where are they Oh, watching? Richard, palukuhin mo ko. Inaasikaso ko na mag-anak natin ah. Kahit pa may But trabaho ako. if I did Pero bakit niloko mo just pa do rin a ako? kick, I'm sorry, Erich. Siguro they ba? would come there and then it would elevate me Oh, on meron na akong the iba. platform. And then other people could At siya find nang mahal ko that. ngayon. Kaya sana, It's like para hindi na tayo mahirapan pa, maghiwalay na tayo. It's easier to find when you already have more Kahit sampalin mo pa ako. because Alam ko na masakit ang ginawa ko sa'yo. on the beat. Pero hindi na kita mahal But ngayon. if you're down So, here, please. it takes Maghiwalay tayo ng maayos. where you. Hindi naman tayo Right kasal. now, I'm Huwag kang like, mag-alala sa sustentuhan kong anak natin. 5'8" Sakit ang and anak natin, Richard. here. Kailangan ka namin. Right now. Yeah, it used to be like the first place all the time. So it's easy to die from Wala na ako nagawa. Kundi umalis doon, Michelle. Kasama ang baby namin. Dahil sa sinabi ni Richard na hindi niya na ako mahal. I don't think it's that. I think Lalaki yun. a lot of the Kaya pala hindi kanya pinakasalan. Kahit na 3 taon na kayo nagsasama. Yung pala hihiwalayan ka rin. you know, we're all just getting old together. So Minahal ko siya. because the Nang hindi kay audience Joey. typically older Ito lang pala anyway, mapapala ako. Alex, they kind of go Si out tita, of it or bakit po? Si baby. Hindi mo there's no new Natin siya sa ospital ngayon din. but that's basically the same as could be and Kawawa ko. for a long time. Hindi siya nakaligtas. Yeah, let's say you're now Siguro. Talagang hanggang dito na lamang ang buhay ng iyong bunso. yeah. Kasi napit ito, Ama. Go on. Nabigo na nga ako sa dalawang minahal ko. Pati mga anak ko na wala rin sa akin. Uminaw ka sana, anak. Pinigma sa akin ng Diyos. Para gawin niya ito sa akin. May dahilan ang bawat pangyayari. Ang Diyos lang ang nakakalam ng makabubuti para sa atin. Kaya huwag mo siyang sumbatan, anak. Yeah. Ano malay mo? Kaya niya kinuha mo ako ko. Ayaw pa. Hindi ka na lalong magdusa pa. Maraming bata na galing sa wasak na pamilya. Ang problema ngayon ay lipunan. Anak,
Kaya kinuha ng Diyos sa iyo mga apo ko. Ay upang hindi sila mapasama sa mga problema ng bansa. Sakit, ma. Parang hindi ko na kaya. Makakaya mo yan, anak. Humawa ka lang ng mahigpit sa kanya. Buti naman nagpapahangin ka na dito sa garden ninyo, Eritz. Alala-alala na sa akin sina mama at kuya. Kaya naisip ko, piliting magpakatatag. Bigyan pa sila ng dagdag ng problema. Tama. Right move yan. Yan ginawa mo. Ngayon ko rin na-realize sa mga pagkakamali ko. Pagka-graduate ko pa lang, hindi ko pa nga napapasaya si mama. Nagkaanak na ako. Nung magkahiwalay naman kami ni Joey at pumanaw ang anak namin, hindi pa nagtatagal nag-boyfriend na ako. At muling nagkaanak. Masyado ako nagmadaling shit. Nadala ako ng kapasukan ko. Mabuti naman. Naiintindihan mo na ngayon ang lahat. Sana, kapag nakabangon ka ng muli, huwag ka munang mag-apura. Patatagin mo muna ang iyong sarili. Totoo ang sinasabi ko, Eric. Kursunada ka ng office mate ko. Naiinis na nga ako sa pangungulit niya sa akin. Sorry na lang siya, kuya. Focused ako ngayon sa career ko. Oh? Talaga, ha? Oh, yes naman. Candidate yata for promotion itong sister mo. Ay, naku, magandang balita yan, anak. Kaya nga po, nagsisikap ako talaga, ma. Ayoko muna isipin ang tungkol sa pag-ibig. Sariwa pa rin sa akin ang sugat ng puso ko. Ganyan nga, anak. Pagalingin mo muna ang iyong sugat. At hayaan mong ihayag sa iyo ng panahon ang kalooban ng Diyos. Sa kanyang panahon. May mga pagtitiis na walang kabuluhan. Paano nga ba ito mawawakasan? Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Glenda sa ating dulang sa kanyang panahon. Bakit naman kailangan lumayo pa kayo sa amin, Nay? Oo nga naman, Nay. Malayo pong Maynila dito sa Bulacan. Hindi namin kayo kagad na masasakluluhan kapag may nangyari sa inyo. Kaya naman mga anak, oo. Kung magsalita kayo, para bang mayroong masamang mangyayari sa akin. Tatapatin na po namin kayo. Wala po kaming tiwala kay Mang Daniel. Uy, bakit naman? Nakita niyo naman, maayos siya nagpupunta rito. Una po, dahil sa Facebook nila siya nakilala. Pangalawa, live-in lang ang gusto niyang gawin sa inyo. Eh, beauty naman siya. Eh, kami nga ako ni Kuya Nardo, pinakasal niyo sa naging asawa namin eh. Oo nga, tama si Risa. Saka gusto pa ng lalaking yon na ilayo kayo sa amin. Mga anak, kasi nga, naroon ang bahay niya sa Pasay. Oh, Maging ang kanyang trabaho. Kasama niya naman doon ang mga anak niya. at saka, Nay, ang itsura ni Mang Daniel, parang matapang. Oo. Malay nyo, ganun din ang ugali niya. Tapos, ganun din ang mga anak niya. Oh, Huwag naman sana kayo manghatulagan. hindi sa ano. At saka matanda na kami ni Daniel. Alam na namin ang papasukin namin. Kaya hayaan na lamang kami. Total, may mga pamilya na kayo. Hayaan nyo naman magkaroon din ako ng kasama uli sa buhay. Mukhang hindi sangayon ng dalawang mong anak sa pagsasama natin.
Di sila ngumingiti na paalis na tayo. Siguro nag-aalala lamang sila. Kasi malayo ako. Ang arte naman nila. Hindi na sila mga bata para bantayan mo. Iniisip lamang nila, mahihirapan silang dalawin ako. Kahit hindi ka nila dalawin, kaya natin mabuhay. Kaya huwag nilang pairalin ang baluktot nilang katuwiran. Tama na nga, una nga natin sila pag-usapan. Umiinit ang ulo mo eh. Daniel, may gusto sana ako itanong tungkol sa mga anak mo. Ano yun? Hindi ka rin ba nakatira sa bahay? Ang apat na anak mo may asawa na? Oo. Pero may kanya-kanya naman tayong kwarto. Kaya walang problema. Ha? Bakit hindi sila bumukod? May asawa na sila. Buti na rin yun. Dahil lagi nila ako nabibigyan ng pera kada sahod. Nagbibigay sa akin ng mga yan. Kaya kahit hindi ako magtrabaho, ayos lang. Sila na rin ang sumasagot ng tubig, ilaw. Kaya wala tayong poproblemahin. Yeah. Sa Glenda, magkakalaban na ba kayo? Ay, oo. Eto nga, ilalagay ko na sa washing machine yung mga damit namin ng tatay nyo. Ay, kunin niyo na itong mga labahin ko. Para mailagay na rin dyan. Ha? Yung sa tatlo kong mga kapatid kayo na rin yung kumuha doon sa kwarto nila. Ano? Bakit ganon? Di ba sinabi sa inyo ni tatay? Kayo ang maglilinis, maglalaba dito. Kaya nga kami hindi tumutol. Yung sabihin niya magsasama na kayo. At dito na kayo titira. O sige na, kunin niyo na to. Marami pa kayo lalaban. Yeah. Right. Lisa, na-video call mo ba si Inay kanina? Ay, oo kuya. Pero sandali lang eh. Eh, bakit sandali lang? Maglalaban mo lilinis pa raw siya ng bahay. Ano? Alam mo kuya, kutob ko ha. Hindi masaya si inay sa buhay niya doon. Bakit mo nasabi yan? May naikwento ba siya? Pero malungkot ang mukha niya eh. Ganon? Eh, siya naman kasi. Nag-asawa pang muli. Lumayo pa dito. Gusto kong dalawin si inay, kuya. Masunog ang sinaing. Naku, pasensya ka na sana, Daniel. Nakalimutan ko eh. Ang dami ko kasing ginagawa. Naglalaba habang nagsasaing. Napakatanga mo naman. Parang walang pinagkatandaan eh. Nasasaktan ka, totoo naman. Ang tandaan mo na sunog mo pa ng sinaing. Siguro kaya namatay agad ang asawa mo dahil sa konsumisyon sa katangaan mo eh. Sobra ka naman. Hindi ko naman sinadya yun. Ang dami mo nang sinabi. Kasalanan ko pa ngayon. Palibhasa, hindi ka pa bumibili ng bigas. Kaya wala kang ingat. Bakit tumatanggap kayo ng labada, Nay? Wala kasi akong pera, anak eh. Wala akong pambili ng mga kailangan ko. Sa Bulacan, hindi namin kayo pinaglalaban ni Kuya Nardo. Pero iba na ngayon, anak. May pamilya na ako. Bakit? Hindi ba kayo binibigyan ng pera ng kinakasama ninyo? Maybe I'm a little more confident. Sinasaktan pa kayo ng lalaking yun? Wala siyang ibinibigay. Siya na mimili na lahat ng kailangan namin dito. Kaya wala akong nakahawakang pera. Kahit para sa sarili ko. Sabi ko na nga ba, hindi magandang buhay niyo dito eh. Hay. Ano yung sinasabi mo? Sinasaktan ng tatay ko nanay mo ha? Siya yung madrama, iyakin pa. Sana, Tessie, hayaan mo kami mag-usap ng nanay ko.
baka kung ano-ano sabihin niya laban sa amin. Wala naman ako sinasabing ganon, Tessie. Inay, alisin niyo na po ang lahat ng gamit ninyo. Sumama na kayo sa akin. Umuwi na tayo sa Bulacan. Tanga rin pala ang anak mo. Hindi ba niya alam na bobo ka? At walang kwenta mag-budget? Kaya ayaw kitang bigyan ng pera. Mag-budget? Yeah. Ako magkatiwalaan. Kasi sa'yo, ikaw lang ang tama. Talagang tama ako. At matalino. Pero ba mga anak ko? Maluwag sa buhay. Hindi tulad ng mga anak mo. Mahihirap. Like they want me with 0 viewers up to like having 3,000 viewers. Isa pang dahilan kaya And ayaw then, kitang bigyan ng you know, pera. Ayoko maglakwa at saka at makipagkita sa kung sinong lalaki. Diyos ko naman, Daniel. Hindi ako taksil na babae. Lagi kami kausap sa cellphone. Siguro lalaki mo. Hindi totoo yan. Wala mo lagi kang kausap. Tumigil ka. Kung gusto mo magtagal ang pagsasama natin, sumunod ka sa patakaran ko. Kung ayaw mo, maluwag ang pinto. Lumayas ka. Hindi ko na makakaya ang mga ginagawa ni Daniel. Hirap na ako sa pagtitiis sa ugali niya. Hindi nga niya ako sinasaktan ng pisikal. Pero dinudurog naman niya ang damdamin ko. Nilalait ang pagkatao ko. Pinaghihinalaan pa ako ng taksil. Nakakahiya sa mga anak ko. Nagkamali ako sa pakikisama sa lalaki ito. Kailangan tapusin ko na ang walang kabuluhang pagtitiis ko. Ikaw palang ipinadala ng agency sa akin para maging tauhan ko doon sa aking resort. Ay, opo, sir. Ako po si Glenda. Byuda po ako. May 2 anak, pero may asawa na ho silang pareho. Wala ka na palang dapat alalahanin dahil may asawa ng mga anak mo. Maaari ka nang hindi magtrabaho. Naku, sir. Ayoko po ng ganon. Malakas pa naman po ako. Ayoko naman pong iyasa sa mga anak ko ang mga pangangailangan ko. Saka isa pa po, gusto ko pong malimot ang kaliguan ko. Kaya gusto ko makabangon at maging abala. Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. 8,000 ang magiging starting salary mo. After a few months at maganda naman ang trabaho mo, marunong naman akong magdagdag. Sir Gary, maraming salamat po. Pangako po, magsisipag po ako at magiging tapat po sa inyo. Ang ganda dito sa resort na pinagtatrabahuhan nyo, Nay. Oo nga, Nay. Nagustuhan din ng misis ko at ng apo nyo. Kaya nga pinapunta ko kayo rito para mag-enjoy tayong lahat dito. Hindi po ba kayo nahihirapan dito? Ay, anak, lahat ng trabaho may hirap. Ngunit may katumbas din naman yung ginawa at sarap. Kapag nagugustuhan ang ginagawa ko at kumikita ko, masaya ako. Dahil kahit nagkakaedad na ako, produktibo pa rin ako. Buti na lang po, nagawa niyong hiwalayan ang lalaking yun. Kaya yan, maligaya kayo ngayon. Hindi nga ako pinigil ng mga anak niya na umalis ako. Kaya pagdating ng tatay nila, wala na ako. Sa cellphone na lang kami nagkausap. Humingi siya ng tawad sa akin. Pinababalik ako ron. Pero, ayoko na talaga. Kontento na ako sa buhay ko rito. Walang bibig na nananakit at nanlalait sa akin. Pero kung kailangan nyo kami, Nay, tawagin nyo lang kami. Oo nga po. Darating kami kagad. Pangako po yan.
Sa kanyang panahon, naliligaw nga ba ang puso? Bagamat tandaan na palaging may isang taong naghihintay na may kaparehong pangangailangan na mahalin mo rin at magbibigay kahulugan sa lahat ng iyong ginagawa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Orling sa ating dunang sa kanyang panahon. Greg! Aga mo yatang may angkas na asumod dyan sa forklift mo. Ako ba pinariringgan mo, Dado? Ay, bakit? May iba pa bang asuot na nakaangkas dyan kay Orling? Ha? Eh, ba't nga kasi ang aga-aga mo sumampa rito sa forklift ko? Pag nakita ka ng gwardya, tiyak na ako malilintikan sa management. Ay ano? Bakit? Gusto mo maunahan ako nung kung sino-sinong malalagtod na sasampa dito sa forklift mo? Ang mabuti pa, ihihinto ko muna itong forklift. Tapos, bumaba ka na. Hintayin mo na lang ako ron sa kubo natin. Pwede? Eh, hindi ako bababa dito hanggat hindi mo ako binibigyan ng kwarta. Ay, sige. O yan, 500 piso. Sige na, bumaba ka na. Hindi. Akin na lahat yan naman ang wallet mo. Para masiguro ko na walang ibang makikinabang sa pera mo. Napipi ko na ako sa'yo, Machay. Aba, Pag hindi ka pa bumaba, tatadya ka na kita para mahulog ka mula rito sa forklift. Walang gusto mo? bakit ang init ang ulo mo? Eh, kinokontrol mo kasi ako eh. Manahimik ka rin sa kubo. Tapos! Already like dying, you know. Si Kuya Ronel tumatawag. So, yeah. Hello? I Hello, Kuya! Mabuti na patawag ka. Kukumustahin din talaga kita eh. Naalala ko si Bella, sinahinay at hinay. becoming the most devil of Hindi ko pa makontak. which Ang totoo nga niyan eh. Naisip ko rin silipin ang itay at inay sa lumang bahay natin, Kuya. Isang buwan na rin kasi akong hindi nagagawi ron eh. Pagkatapos ng online school ng mga anak ko, pupunta na ako ron. O sige, dadan mo na rin sa money transfer yung pera figure mo. out how to do it on YouTube, for example, like that is Sige, Kuya. I-text mo sa akin yung mga detalye at ako na ang bahala doon. Lasang ka ako yung SIM card ko na inalis mo rito sa cellphone ko, Machay. Inilipag ko nga doon sa Pasimano. Eh, hindi ko na nga makita. Ba't kasi kailangan mo pang alisin ang SIM card ko rito sa cellphone ko? Hindi naman iyo to. Sinukso ko nga kasi yung SIM card. Kausap ko nga yung mga kabarkada ko. Alapin mo yun. Pag di mo yun na ibalik sa akin, huwag ka na magpapakita dito sa kubo kahit kailan. Diyos ko! EXE, they're like original. That's what they're talking about. Yeah. Oh, huwag kayong malikot. Para maidampi ko ng maayos sa sugat niya itong bulak na may gamot. Bigla nga kasing nalabo ang mga mata ko. Kaya hindi ko na rin namalayan. Bumagsak na ako sa sahig. Mama na pala yung ulo ko sa kanto ng lamesa. Mabuti na nga lang at maliit lang ang naging sugat niya sa ulo. Eh, ang tanong, nasaan po ba si Itay? Hindi ba dapat nandito pa siya ng oras na madisgrasya kayo? Dahil paggabi siya sa kanyang trabaho? Matagal nang hindi umuwi rito ang tatay mo, Jenny. Ano? Mahigit sa buwan na rin. Yung cellphone na binigay sa amin ng Kuya Ronel mo para makonta kami. Dinala din niya nang umalis siya. Pero bakit
Bakit hindi niyo sinabi agad sa amin ni Kuya ang tungkol sa hindi pag-uwi ni Itay? Bigla-bigla na rin kasi yung panlalabo ng mga mata ko. Kaya nga natatakot akong lumabas. Hindi ako makapunta sa inyo. Baka kasi sa labas pa ako abutan. Baka mas madisgrasya pa ako. Hahanapin ko si Itay. Kahit na ano pang dahilan niya, hindi niya kayo dapat iniwan sa ganyang kalagayan. Orling! Hoy, Orling! May naghanap sa'yo, anak mo daw. Anak? Sino anak? Ay, malay ko sa'yo. Basta tinuro kita dito, tapos. Diyan ka na nga. Jenny, ano ginagawa mo rito? Kaya pala hindi kayo umuwi. Gumawa na naman kayo ng kubu-kubuhan dito sa highway kasama kung sino na naman babae. Ako lang mag-isa nakatira sa kubong to. Tsaka lagi akong straight sa trabaho. Paano ako uuwi? Ay, yung matcha na itinuro kayo sa akin dito, yung babaeng kaalis lang. Siya raw ang kasama niyo sa kubong ito. Huwag mo intindihin yun. Lukarit yun eh. Hanggang kailan niyo gagawin biro ang buhay, Itay? Kung si Inay natitiis lahat ng pananakit niyo ng kalooban niya, ako hindi. Dahil simulat sa pool, saksi ako sa pagwawalang bahala ninyo sa damdamin ni Inay. Ako hindi na nararamdaman dahil manhid na nga kayo sa ginagawa ninyo. Nasasaktan ako para kay Inay. Nasasaktan ako para sa nanay ko. Pwede ba, Jenny? Sabahin na lang natin pag-usapan ng lahat na ito. Nagmanaksa kayo ng kasamahan ninyo dito sa piyan dahil sa walang katwirang init ang ulo nyo at makulong kayo. Halos sa presinto na rin natutulog si Inay noon. Nabuang siya sa utang dahil sa paghahanap ng pampiyansa para sa inyo. Sa pagsagot sa bayarin sa ospital, sa pag-aagaw buhay ng taong sinaksak ninyo. Hanggang sa pakikipag-aregin sa kaso nyo. Tapos na yan. Kailangan mo ba bang banggitin na lahat ng yan? Oo! Dahil pagkatapos ng lahat ng kabuti pa palaging iginaganti ninyo sa kanya. Hindi magpaliloko. Sama ng loob. Kulang na lang patayin niyo na ang nanay ko sa paulit-ulit na mga kasalanan ninyo. Dado! Ano meron dito? Ba't ginigiba ang kubo ko? At ang kubukubuhan dito sa loob at labas ng pier, gigibain na talagang lahat, Orling. Ano? Pero bakit? Lilinisin na nga kasi ang buong pantalan. Aalisin na rin lahat ng illegal vendors ng mga tagalabasan. Yung kooperatiba na ang mamamahala sa mga tindahan dito sa loob. Baka hindi mo pa alam, kasama rin tayo sa mga pagbabagong mangyayari dito sa pier. Ano ibig mo sabihin? Aalisin na rin lahat ang matatandang forklift operators. Papalitan na ng mas bata pa at malalakas ang pangangatawan. Sa akin, ayos lang. Hirap na rin kasi ako sa pag-ooperate ng forklift. At saka, babayaran naman ng management yung mga taong isinerbisyo natin dito. Sisinupin na lang namin ng misis ko yung makukuha kong pera para sa mga importanteng bagay. Kung sa'yo, ganun lang kadali ang pagtanggap sa pagbabago rito sa pantalan. Sa akin hindi, Dado. Alam mo, Oling, matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo eh. May maayos kang tahanan. May mapagmahal na asawa. At kahit pa may sarili ng pamilya mga anak mo, iniisip pa rin nila ang kapakanan mo. Kaya, ano pa ba ang hinahanap mo sa buhay? O yan ha. Talagang pinamili kong lahat yan para sa medianoche natin ngayong bagong taon. Yung in-order kong lechon, ma-i-deliver yun maya-maya. Talaga, kuya? Alam mo bang lechon ang pinaka-request ng mga anak ko mamayang medianoche? At tiyak,
Hindi lang sa lechon sila matutuwa dahil ito, Aba, may kani-kanya silang sobre na ibibigay ko sa kanila mamayang pagsapit ng bagong taon. naku kuya, tiyak na maglululundag sa tuwa ang mga yon kapag naibigay mo na sa kanila ang mga sobre nila. Pero teka, nasa sina Itay at Inay? Abay, sila ang pinakamahalagang dapat makasama natin sa bagong taong ito. Naroroon sila sa balkonahe, kuya. Mukhang masinsinan ng pag-uusap. Alam mo na, kinasasabikan din nila ang isa't isa. Nakakakita ka pa ba ng makukulay na ilaw kapag tumitingin ka sa ilaw, Emma? Ibang parang mga kulay rin ng rainbow. Nitong huli, medyo nabawasan na, Orling. Pinababagal nga kasi ng mga gamot na ibinigay sa akin ng doktor ang paglabo pa ng aking mga mata dahil sa sakit kong glaucoma. Gusto kong malaman mo na ang bagong taong ito ang nagbigay sa akin ng dahilan para ituwid lahat ng mga nagawa kong pagkakamali sa mga taong nakaraan. Basta ako, palagi akong nandito para sa kung ano man ang gusto mong gawin sa mga bagay na alam mong makabubuti na para sa iyo. Maaaring may mga pangyayaring susubok pa rin sa mga kahinaan ko. Mga aral na kinakailangan ko rin pagdaanan para maging ganap ang aking pagbabago. Pero hindi ako natatakot na haraping lahat ng mga yon. Lalo pat kasama kita, Emma. Kayo ng mga anak natin. Sa kanyang panahon, may mga nagsasabing masarap magtrabaho sa ibang bansa. Yun ay dahil sa malaking kita roon. Ngunit may ilan namang ayaw nang magbalik pa roon. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Jerome sa ating dulaan. Sa kanyang panahon. Pupunta ka kamo kina Kuya Mario mamaya. Bakit, Rosel? Dumating na ang kuya ko galing abroad, Jerome. Kaya marami pa sa lubong yun, kaya pupunta ako para maambulan. Sige. Kumusta mo na lang ako kay Kuya, ha? Alam mo namang may overtime ako sa trabaho ngayon. Eh, di bukas ka na lang mag-overtime. Sa public pala nag-aaral ang anak niyo ni Jerome. Oo, kuya. Grade 1 na siya. Eh, bakit doon? Ayaw niyo ba sa private? Mahirap sa public, maraming estudyante. Eh, kwan kasi kuya eh. Hindi nila kaya ang tuition sa private, Mario. Rosel, totoo ba ang sinabi ng ate Gemma mo? Eh, oo. Si Jerome lang kasi yung nagtatrabaho sa amin eh. Tapos may hinuhulugan pa kaming bahay. Ganun ba? May naisip ako para makaluwag-luwag kayo. Ano yun? Sabihin mo kay Jerome, sumama sa akin pag-alis ko. Total, nangangailangan sa amin. O, ayan, Rosel, ha? Pagkakataon nyo na. Sabihin mo agad yan sa asawa mo para maihanda niya yung kanyang mga papeles. Eh, magkano naman kaya ang gagastusin? Wala kayong alalahanin doon. Salary deduction yon. Oh, talaga? Oo. O sige kuya, ate, sasabihin ko kaagad yan sa asawa ko. Pilitin mo siya mag-abroad. Sayang ang opportunity. Sabi pa ni kuya, kikita ka raw ng 50K doon. Pero ngayon, Jerome, ano naman tayo ng gusto
po. Mapag-aaral na natin sa private si JJ. Sabihin mo kay kuya, pasensya na pero ayoko. Ano? Naman. Jerome, walang gastos ito. Hindi ka mag-aaral malulungkot dahil kasama mo si kuya. At ayoko mag-abroad. At kahit kailan, hindi ako mag-abroad pa. Bihira ka naman eh. Ikaw na nga pinagmamalasakitan ng kapatid ko. Ayaw mo pa? Ha? Diyan ka na nga. Wala pa rin diskarte sa buhay ang asawa mo eh. Kaya pala wala kayong asenso. Ay naku, naiinis talaga ako sa kanya, Kuya Mario. Ay, pilitin mo pa rin siya. Kulitin mo. Tama. Malay mo, makumbinsin mo siya. O kaya, tigisin mo. Ha? Tigisin Well, natin you're siya. not planning Huwag mo on kasi kasuhin. making Pwede rin, huwag mong patulugin sa kwarto. Para makikita siya sumunod sa gusto mo. O, Jerome, bakit dala mo rito mga damit mo, anak? Makikiplan po sana ako, Nay. Ha? right after Sira ba yung plancha nyo? Oy, sana. Sinabi mo na lamang sa akin. Para dinala ko na lamang yung plancha ko sa inyo. Hindi po silang plancha namin. that, Eh, I think ayaw pong intindihan ng manugang yung mga damit ko eh. fun Ano? Nag-away ba kayo? Kaya galit siya? like Naalala that niyo yung ikinuwento ko sa inyo. like personal. Niyayaya ako ni Kuya Mario na sumama sa kanya sa abroad. Ay, isang linggo pa yun na. Pinag-aawain niyo pa rin hanggang ngayon. Oh yeah. Pinipilit po ako ng asawa ko. Lagi niya akong kinukulit tungkol doon. last week that I Di na rin niya inaasikaso yung baon at mga damit ko. Ano ba naman yan si Rosel? Ano respeto sa kagustuhan ng asawa? Gawin natin siyang pag-usapan na Pakinaho yung plancha niyo para makapagsimula na po ako. Jerome, alam ba ni Rosel ang tungkol sa... Hindi po. Ayoko na pong maalala yun. Guys, is my YouTube even live? I don't even know. Jerome, ang dami na nating nainom na alak. Sa akin, walang problema eh. Dahil narito ako sa bahay namin. Eh, ikaw, magbabiyahe ka pa. Alam mo, Brandon, ayoko talaga umuwi. Sabi ko na eh. Sabi ko na may problema ka, kaya ka nagyayang minum eh. Tungkol ba kay Rosel? Lumalala siya, pare. Ayaw na niya akong patulugin sa kwarto namin. Sipin mo yun. Bakit? Dahil ang ayaw mo magkamay. Outside the bedroom ka na. Masamang-masama ang loob ko sa kanya. Para bang, meron na lang mahalaga sa kanya. Eh, mali nga yun. Oh, hell Sobra naman yeah. siya. I'll be funny. Pero pare, siguro, dapat din. Sabihin mo sa kanya talagang dahilan kung bakit ayaw mo nang mag-abroad. Pero pare, ayoko na sanang No, what I'm saying maalala is pang like, I pangit didn't kong say karanasan. that I was Bakit? Hindi malulukas ang problema nyo. Kung hindi mo bubuksan sa kanya, yung kalooban mo, eh gawin mo na yun. He just knew that Bakit I siya was narito? live. Di ba sabi ko sa'yo, makakapasok ka lang dito sa kwarto kapag pumayag ka nang sumama kay Kuya Mario sa Next abroad. time we're gonna make Bakit mo ba gusto mapalayo ako sa inyo? some announcements. Pwede nga ibang mga misis. Ayaw na mapalayo sa kanilang asawa nila. Ikaw iba eh. Ipinagtutulakan mo pa akong lumayo. Dahil gusto ko makaipon tayo. Habang wala pa sa akin sa mga anak natin. Nakakaipon naman tayo kahit pa paano. Hindi ka pa kontento. Talagang hindi. Dahil ang gusto ko, guminawa naman tayo. Tulad din ang Kuya Mario at Ate Gemma. Pero hindi mangyayari yun eh. Dahil wala ka diskarte sa buhay, walang pangarap. Tumigil ka! Isn't there a bigger respect for Harold when he would live stream? I mean, see what happened Kaya on gano'n na lang ang pagsisikap ko. Mas kikita ka ng gusto kung
aking ibang bansa. Have you guys seen his body? I don't think anybody's gonna Hindi bother. dahil kasama ko siya. Hindi na ako mapapahamak. Like a few days ago, Rosel, there was minsan na akong a napahamak. very famous world live. Nung una ako nag-abroad, binata pa ako. At kasama ko pang Some pinsan. guy attacked them because they wouldn't give them phone number. Pinagsamantalahan ako ng Let me take it, let me take it. At hindi lang isang beses yun. Paulit-ulit. Paulit-ulit kong naranasan. At nakadidiring pangyayaring yun. You will never get it. At hindi lang isang beses yun. You're a good daddy. Kaya ayoko na sanang maalala yun. Okay, I Pero pinilit mo akong muling alalahanin. Ipinagtapat mo na pala sa kanya. Can you give me some donations? Bakit mo siya iniwan? Bakit ka umalis sa inyong bahay? Dahil nasaktan na naman ako. At gusto kong makalimutan. Naunawaan ko na. Tama yung ginawa ko. Sa halip na makipaglasingan, dito ka nagpunta sa akin. Parang nananaliwang muling sugat ng puso ko. Kung paano kung binaboy na tayo. Anak, Not bad. Not that great though. sasamahan kitang dumalangin sa Diyos. Hilingin natin na tuluyan na niyang pagalingin ang sugat ng iyong puso. Upang hindi mo na maging mabigat ang dalahin niya. Iyon pala ang nangyari kay Jerome. Kawawa naman si Maya. Konsensya ako, kuya. Dahil ako pa ang naging dahilan. Para masaktan muli ang Good. asawa ko. Ako rin, Rosel. May kasalanan din ako dahil sinusulan kita. Tinuruan kitang inisin at kulitin si Jerome para mapapayag mo. Nasaan ngayon ang asawa mo, Rosel? Wala siya sa bahay. Kahapon pa. Umalis siya matapos ipagtapat sa akin ang lahat. Kung naroon siya kina Nanay Choling, puntahan mo siya. Humingi ka ng tawad para maayos na ang problema ninyo. Tama ang kuya mo. Kapag nasa inyo na siya, saan naman kami pupunta doon? Anyway. Humingi rin ng tawad. Nanay Chole. Mabuti at nagpunta ka rito, Rosel. Gusto ko na nga sanang pauwiin si Jerome para magkausap kayo. Nahihiya po ako. Sa kagustuhan kong magkaroon kami ng maraming pera. Nasaling ko na pala ang isang mapait na nakaraan ng aking asawa. Rosel, Naliwanaga na po ako, hinay. Pero sana, mapatawad ako ni Jerome. Pinatatawad na kita, Rosel. Jerome. Salamat. Salamat. Thank you, God. Kaya nangyaring papulit ko sa akin. Para ipagtapat ko sa iyo lahat. Tuluyan ang gumaan at aking kalooban. Good to see you, my man. It's been a long time.